Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tumayo si Harley nang makarinig ng katok sa pinto. Maya-maya, pumasok ang lolo niya. "Lolo, napadaan ka po." Kunwari walang alam na sabi niya. Lumapit siya dito at bumeso. Pagkatapos bumeso, umupo na ito sa upuang naroon. Pagkaupo, tumingin si Henry sa apong si Harleen. Napapansin ko na masyado ko nang late umuwi ng bahay. May pinagkakaabalahan ka ba kaya hindi ka na sumasabay sa aming mag-dinner? Nagdududang tanong nito. Napalunok si Harleen. "Dumadaan lang ako sa isang kaibigan ko, lolo, kaya hindi agad ako nakakauwi. Nakilala mo na siya noon, lolo. Sila Tanya. Ang tagal kasi naming hindi nagkita kaya sinusulit namin ang bonding namin. Sorry, lo, pero kailangan ko tong gawin." Pipinghingi niya ng tawad. Pati mga kaibigan niya ay ginamit pa niya. Hindi na nagtanong ang matanda. Mukhang kumbinsido naman sa sinabi niya. Sandaling pinag-usapan pa nila ang tungkol sa negosyo. Maya-maya ay tumayo na ito. Magla-lunch kasi sila ngayon. Mabuti na lang talaga at sinabi sa kanya ni Lucy na darating ang lolo nila. Kung hindi, siguradong lagot siya. Lumapit si Alvin at inalalayan ng lolo niya. Si Ricky naman ay kasama niyang nakasunod sa kanila. Pagdating sa parking lot, nadatnan niya sina Tita Agnes at Lucy na mukhang hinihintay na lang sila. "Kaz!" Mahinang tawag sa kanya ni Lucy. Lumapit ito at tumikit sa kanya. "Mukhang may malaki kang problema ha." Nang makita ni Lucy ang mapanuring tingin ng kanyang ina, ay tumahimik siya. Nagtaka naman si Harleen. Pagkarating nila sa restaurant, nagulat siya dahil nauna na doon ang pamilya ng mga Salvacion. Nang makita sila, tumayo sila Tito Samuel, kasama sina Almaro at Cathy. Hindi nabanggit ng lolo niya na makakasama nila sa lunch ang pamilya nila. "Iha, long time no see." Lumapit si Samuel sa dalaga. Bumeso naman si Harleen dito. Ngunit nang humarap na ito sa mag-inang Agnes at Lucy, nawala ang ngiti sa labi nito. Ni hindi binati ng ama ni Almaro ang dalawa. Kiming umiti si Lucy, nauunawaan kung bakit ganito ang trato ni Samuel sa kanila. Nang mapatingin kay Almaro, ngumiti lang siya dito ng formal at kay Cathy. Pinaypayan ni Lucy ang mukha gamit ang kamay at mahinang bumulong kay Harleen. "Ang awkward! Oh my God! Look at them! Mukhang atat silang palayasin ako." Ngumiti si Harleen, pero mas nagmukhang iwi ito. Hindi lang si Lucy ang nakakaramdam ng ganito, maging siya din. Simula kasi na nagpasya sila ni Almaro na hindi ituloy ang kasal, hindi na sila nakikita. Mukhang umiiwas ito sa kanya. Tapos nag-away pa sila ni Cathy. Ang awkward talaga. Tapos sina Tito Samuel at Lolo ay umaakto na parang ayos lang ang lahat. Habang hinihintay nila ang pagkain nila na dumating, ay nagbukas si Tita Agnes ng usapan tungkol sa business. Sumasagot lang si Harleen at Lucy kapag tinatanong ng kanilang lolo. "Iho," tawag pansin bigla ni Samuel kay Almaro. "Ibalik mo na kay Harleen ang engagement ring ninyong dalawa." Utos nito. "Po?" Natigilan siya at tumingin kay Almaro, na ngayon ay tumayo na at kinuha ang kamay niya. Gusto niyang hilahin ang kamay pero hindi niya magawa dahil nakatingin ang lolo niya. Nang alisin ni Almaro ang singsing na binigay sa kanya ni Fernan, gusto niyang umalma. Tiningnan niya si Almaro. Gusto niyang humingi ng paliwanag pero hindi ito nagsasalita. "Akala ko talaga hindi na matutuloy ang kasal ninyo ni Kuya Harleen." Panimula ni Cathy. "Pasensya na nga pala nung last time na nagkita tayo ha. Naging impulsive ako. Naiintindihan mo naman kung bakit ko yun nagawa, di ba? Congratulations nga pala dahil matutuloy niyo talaga ang kasal ninyo ni Kuya." Sumingit si Samuel sa sinabi ng anak. "Talagang matutuloy ang kasalang to dahil matagal ang nakatakda to. Sina Almaro at Harleen ay para sa isa't isa at nagkasundo na kami ni Tito Luther noon pa man. Kaya walang sino man ang makakapigil na pagkasunduan na." Nakangiting sabi pa nito. Tumango si Lolo. "Tama ka, Samuel. Ang kasalan na ito ay nakatakda na at hindi ako papayag na hindi matuloy." "Pero Lolo," pinutol siya ng kanyang Tita Agnes. "Napakaswerte mo, Harleen. Marami ang gustong mapabilang sa kanilang pamilya. Ngunit ikaw ang pinili at nagustuhan ng isang Salvasyon." Makahulugan niyang sambit. Matanda na si Papa at hindi na rin maganda ang lagay ng kanyang kalusugan. Kaya sana, huwag ka na magmatigas pa. Gawin na lang natin na makapagpapasaya sa kanya habang nabubuhay pa siya. Hindi na nakapagsalita si Harleen. Malinaw na hindi siya binibigyan ng opsyon ng mga ito para tumanggi. At mukhang ganun din si Almaro. "Bueno, pag-usapan na natin ang tungkol sa kasal." Biglang sumigla si Luther nang hindi makarinig ng pagtutol sa apo.
Nakatakda ang kasal ninyo ni Almaro sa susunod na linggo. Po? Napatayo si Harleen sa gulat, kaya napatingin sa kanyang lahat. Pero lolo, hindi ba't parang masyado namang madali? Ginagawa lang namin kung ano ang tama, apo. Wika ni Luther sa malumanay na boses. Pero hindi naman kami nagmamadali ni Almaro. Si Almaro mismo ang may gusto nito, Harleen. Siya ang nakiusap sa akin na madaliin ang kasal ninyo. Awang ang labi na tumingin siya sa binata. Nag-iwas naman ito ng tingin. Kaya pala kasama nila ang pamilya ni Tito Samuel sa lunch ay para pag-usapan ang tungkol sa kasal nila. Masyado siyang nabigla para sumali sa usapan nila. Pati ang pagpapagawa ng lilipatan nilang bahay ay nakatakda na. Naaawa naman na tumingin si Lucy kay Harleen. Gusto sana niya itong tulungan pero wala naman siyang magagawa. Sa pamilya kasi nila, ang matatanda ang mga nasusunod at mukhang wala na silang magagawa tungkol sa bagay na ito. Nang tumayo si Almaro para magbanyo, sinundan ito ni Harleen. Almaro, anong ibig sabihin ito? Ikaw mismo ang unang umatras sa kasal natin. Hindi ko sa'yo hiningi yon. Hinayaan kita kasi sabi mo hindi tayo parehong masaya. Anong ibig sabihin ito? Bakit pumayag ka na naman sa gusto nila? Bumuntong hininga si Almaro. Look, kung ano man ang sitwasyon na meron tayo ngayon, wala na tayong kontrol. Kinausap ako ni Daddy. Tinakot niya ako na kapag hindi ako magpapakasal sa'yo, ay itatakwil niya ako. Tinakot din niya ako na ipapakasal si Cathy sa anak ng business partner niya. I had no choice, Harleen. Nagulat siya. Hindi niya akalain na magagawang takutin ni Tito Samuel si Almaro. Nang makita ni Almaro ang pagkabahala sa mata ni Harleen, ay nakaramdam siya ng kirot. Alam niya na hindi para sa kanya yon, hindi para sa kanila, kundi para kay Fernan. Iniisip nito ang nararamdaman ng lalaking yon. Kahit umatras siya sa kasal, hindi nabawasan ang pagmamahal niya kay Harleen. Sa katunayan, mahal na mahal pa rin niya ito. Pero sa ngayon, ay wala siyang magagawa para tulungan ito. Tumingin si Harleen sa kanya. Almaro, please, kausapin mo sila na ituloy ang kasal natin. Kailangan namin ni Fernan ng oras. Pakiusap ng dalaga. Gustuhin ko man, wala akong magagawa, Harleen. Isipin mo din naman ako. Maraming mawawala sa akin kapag sumuway ako kay Dad. Hindi lang ang mana ko nakasalali dito, pati buhay ng kapatid ko. Kinagat ni Harleen ang labi. Mukhang desperado din si Almaro gaya niya. At naiintindihan niya ito. I'm really sorry, Harleen. I really do. Pero ang magagawa ko na lang ay sumunod sa kanila. Kung sakali na hindi ka sumipot sa kasal at sumama kay Fernan, maiintindihan ko. Pangako, hindi ako magagalit sa iyo. Masasaktan? Oo. Dugtong ng isip ng binata. Patawad, Harleen. Hindi talaga ako makakatulong ngayon. Sabi ng binata bago umalis. Si Lucy na narinig ang usapan ng dalawa ay agad na lumapit kay Harleen. Kaz, paano yan? Anong gagawin natin ngayon? Tumingala si Harleen at bumuntong hininga. Hindi ko rin alam, Lucy. Sa ngayon ay sasabihin ko ito kay Fernan para malaman niyang tungkol dito. Ayokong maglihim sa kanya tungkol sa bagay na to. Paano kung atakihin si Lolo kapag nalaman niyang tungkol sa inyo ni Fernan? Narinig ko kasi na nag-uusap si Alvin at Mr. Manguera. Hindi daw pwede na sumama ang loob ni Lolo. Matanda na siya, kaya hindi na kaya ng gamot ang lahat ng karamdaman niya ngayon. Natatakot ako para sa kanya. Humawak sa ulo ang dalaga. Lalong sumakit ang ulo niya sa sinabi ni Lucy. Kapag napahamak si Papa, ikaw ang sisisihin ng lahat. Naalala niyang sabi ni Tita Agnes sa kanya. Pagkabalik nila ni Lucy, nakita niya ang lolo niya nakausap si Cathy. Halatang masigla ito dahil nakikipagbiruan pa ito at nakikipagtawanan. Mahal niya ang lolo niya, pero mahal din niya si Fernan, kaya nahihirapan siya sa sitwasyon niya ngayon. Halos mag-aalas 2 ng hapon na sila nagpasya na umalis ng restaurant. Napahaba kasi ang kwentuhan nila Lolo at Tito Samuel. Samantala, nang dumilat si Austin ay kadiliman ng tumambad sa kanya. Wala siyang ibang makita maliban sa sako na nakatakip sa ulo niya. Pakawalan niyo ako dito! May tali ang kanyang kamay at paa, kaya walang silbi ang pagpupumiglas niya. Pakawalan niyo ako, mga gago kayo! Sigurado siya na mga tauhan ni Agnes ang dumukot sa kanya. Napakawalang hiya talaga na matandang yun! Sagad na sa butong kasamaan ito! Napapikit siya nang biglang alisin ang sako sa ulo niya. Nasilaw siya sa liwanag. Tumambad sa kanyang isang lalaki. Hindi ito nag-iisa. Marami itong kasama na kapwa armado. Anong kailangan niyo? Inutusan ba kayo na patayin ako? Hindi ito sumagot at tinalikuran siya. Gising ka na pala. Sabi ng isa pang lalaki na kadarating lang. Wala kaming balak na masama sa'yo. Gusto ko lang kausapin ang boss ko. Walang balak na masama? Sinong niloloko niyo? Tawang tanong ni Austin. Kung wala siyang balak na masama, edi sana, hindi niya ako pinadukot. Huwag na tayong maglokohan.
Alam ko kung bakit dinukot niyo ako. Sa oras na makawala ako dito, ay magbabayad ka matanda ka. Nang makita ang paparating, mabilis na yumuko ang lalaki. Boss, nandito na siya. Imporma nito sa lalaking kadarating lang. Nagulat si Austin nang makita si Fernan. Kilala niya ito. Palagi itong laman ng mga balita sa telebisyon man o dyaryo. At ito din ang may-ari ng gusali kung saan nagtatrabaho ang tatay niya. Mr. Crawford? Ito pala ang nagpadukot sa kanya. Pero anong kailangan ito sa kanya? Hindi kaya alam na nito na ang tatay niya ang may kagagawa ng pagsabog? Nasagot ang maraming katanungan sa isip ni Austin nang magsalita si Fernan. Hindi kita pinadala dito para saktan. Pero kung hindi ka makikipagtulungan, magbabayad kayo ng malaki. Lalo ng pamilya mo. Sila ang magbabayad sa kasalanan na ginawa ng tatay mo. Napalunok ng laway si Austin. Ang tapang niya kanina ay parang bulang nawala. Sinong hindi matatakot sa lalaking to? Bukod sa mayaman at makapangyarihan, kilala ito sa pagiging malupit na businessman. Anong kailangan mo sa akin? Ang ama mo, may malaki siyang kasalanan sa akin. At alam kong alam mo na ang tungkol sa bagay na to. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Dumilim ang mukha ni Fernan. Samantalang malakas na sinuntok ni Raul sa sikmura si Austin. Kapag tinatanong ka ng maayos, sumagot ka. Tinaas ni Fernan ang kamay para patigilin ito. Nang makita ito ni Raul, ay agad naman itong sumunod. Kung gusto mo na maging masaya kayo ni Lucy, makikipagtulungan ka sa akin. Pero kung hindi, ako mismo ang papatay sa kanya. Nanlaki ang mata ni Austin. Paano nito nalaman ang tungkol sa relasyon nila ng nobya? Nang makita ang may kalituhan at pagkabahala sa ekspresyon ng lalaki, muling nagsalita si Fernan. Dahil sa inyo ng ama mo, muntik na mamatay ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya kung magmamatigas ka pa rin, sisingilin ko kayo ng doble sa ginawa niyo noon kay Harleen. Nanlaki ang mata ni Austin. Kung ganun ay... Karelasyon pala ito ni Harleen na ninakawan nila ng cellphone ng tatay niya noon. Ang babae na gustong mamatay ng mami ni Lucy. Nang hindi ito sumagot, ay lalong dumilim ang mukha ni Fernan. Malinaw na ito ang lalaki na bumangga sa dati niyang sekretaryang si Tanya. Ito ang lalaking nakita niya sa CCTV kagabi nang panoorin niya ito. Kaya ibig sabihin ay kasabwat ito ng ama nito. Magbabayad ito at ang ama nito. Gagaan lang ang parusa nito kapag nakipagtulungan ito na sabihin sa kanya kung sino ang nasa likod ng nangyari noon. Sabihin mo, bakit mo sinusundan si Harleen? Sino nag-utos sa'yo na saktan ng nobya ko? Bakit hanggang ngayon ay nagbabalak ka pa rin na masama? Ito bang utos sa'yo? Kung nobyo ito ni Harleen, ibig sabihin ay pwede siyang humingi ng tulong dito. Nagkakamali ka, Mr. Crawford. Wala akong balak na masama sa nobya mo. Sa katunayan, balak kong humingi ng tulong sa kanya at aminin sa kanyang ginawa ng tatay ko. Tulungan mo ko na iligtas ang pamilya ko mula sa banta at tutulungan din kita. Kinuha ni Lucy ang kanyang cellphone nang tumunog ito. Ate Lucy, may nakakita kay Kuya Austin na dinukot siya. Umiiyak na bungad sa kanya ng kapatid ni Austin nang sagutin niya ang tawag. Walang namutawing salita sa labi ni Lucy. Nahulog ang cellphone sa nanginginig niyang kamay. Hindi! Bumalong ang luha sa mga mata niya. Bago pa makapag-isip ng tama, nilapitan niya ang mami niya. Saan mo dinala si Austin? Napahinto naman si Agnes nang harangan siya ng anak. What are you talking about, Lucy? Pwede ba, Mami? Huwag ka na magsinungaling. Someone saw Austin kidnap. Alam kong ikaw ang gumawa nun sa kanya. Calm down, anak. Paano ko kakalma kung pinadukot mo siya? Luha ang sigaw ni Lucy. Galit na naman na sinunggaban ni Agnes ang anak at dinala sa loob ng opisina niya. Huwag kang gumawa ng gulo, Lucy. Nasa opisina na tayo. Hinila ng dalaga ang braso sa kanyang ina at luha ang tumingin dito. Bakit? Dahil nahihiya kang marinig nila kung gaano ka kasama? Hindi ka pa nakontento sa mga napatay mo noon, kaya dadagdagan mo ngayon? You? Tuluyan ang napigtas ang PC ng pagtitimpi ni Agnes at tuluyan ang sinampal ang anak. Kapag sinaktan mo si Austin, ako mismo magsusuplong sa'yo sa mga pulis at ako mismo magsasabi kay Lolo ng ginawa mo. Ani Lucy bago umalis ng opisina ng ina. Nagpupuyos sa galit na sinundan ng tingin ni Agnes ang anak. Kinuha niya ang cellphone at agad na tinawagan ng isa sa kanyang tauhan. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag siyang sasaktan hanggat wala akong sinasabi? Malinaw na biniling ko sa inyo na manmanan lang ang lalaking yan. Ma'am, wala kami sa barangay nila. Anong ibig mo sabihin? Kunot ang noo na tanong niya. May mga lalaking bumaril sa amin kaya nandito kami sa ospital ngayon. Wala kami doon para bantayin si Austin. Nanginginig na binaba ni Agnes ang mga kamay. Kung hindi ang kanyang tauhan ang dumukot kay Austin, sino sila? Samantala, walang tigil sa pagluha si Lucy.
Dumiretso siya sa opisina ni Harleen. Harleen! Umiiyak na lumapit siya. Nagulat naman ito nang makita na luhaan siya. Si Austin, ang nobyo ko. Sa tingin ko pinadukot siya ni Mami. Tulungan mo ako, Harleen. Tulungan mo ko na mahanap siya. Hindi mapigilan ng dalaga na mag-alala kay Lucy, lalo na't wala itong tigil sa pag-iyak. Ano bang nangyari? Nag-report ka na ba sa pulis? Umiling ito. Lalong bumuhos ang luha nito. Si Mami, sa tingin ko siya ang nagpadukot sa nobyo ko. Harleen, please, tulungan mo ko na hanapin siya. Sinubukan niyang pakalmahin si Lucy, pero hindi ito kumakalma. Hindi na ito makausap ng maayos dahil sa kakaiyak. Kanina ay maayos naman ang lahat. Masaya pa ito at nakikibiruan niya sa resto kasama si Lolo. Dahil nag-breakdown na ito ay nagpatulong na siya sa mga guards na dalhin ito sa kotse niya. Pero bago pa sila makalabas ng gusali, hinarang na sila ng mami nito. Kunin siya! Utos ni Agnes sa mga tauhan. Sandali lang tita. Ako nang bahala magdala sa anak ko sa bahay, Harleen. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sabi pa nito bago sumenya sa tauhan na kunin na si Lucy. Naalala niyang sinabi ni Lucy kanina lang. Samantala, hindi naman nakaligtas sa mata ni Agnes ang nagdududang tingin ng dalaga. Hindi kaya may sinabi ang kanyang anak dito? Masisira ang plano niya kapag nangyari yon. Mabuti pa na kumilos na siya habang maaga pa. Harleen, kung hindi nakakaabala, pwede bang samahan mo si Lucy sa bahay? Bigla kasi nag-text ang sekretary ko. May biglaan akong meeting. Tumingin muna si Harleen sa nakakaawang itsura ni Lucy. Hindi niya mapigilan na maawa, pero nababahala siya sa sinabi nito kanina. Kaya naman tumango siya. Dinala sa kotse niya si Lucy. Pagkapasok nila, ay inutusan niya ang driver na umalis na sila. Samantala, hindi na nagulat si Fernan sa mga inamin ni Austin sa kanya. May hinala na siya noon pa man na ito ang may kagagawa ng pagsabog ng gusali niya. Wala lang siyang sapat na ebidensya. Ang hindi inaasahan ng binata na ito din pala ang may pakana ng muntik ng pagkamatay ni Harleen. Mr. Crawford, marami akong ebidensya na nakatago. Nasa akin din ang CCTV footage na pinabura noon ni tatay. Handa din akong tumistigo na inutusan niya ako na banggain si Tanya para nakawin ang cellphone niya. Ramdam ni Austin ang kirot ng kalooban nang maalala ang maraming namatay dahil sa ginawa ng kanyang ama. Gusto kong makamit ng mga namatay ang hustisya na nararapat para sa kanila. Pero bago yun, huwag mong kalimutan na protektahan ang pamilya ko. Tumango si Fernan sa lalaki. Makakaasa ka, Mr. Gonzales. Marunong kang tumapad sa pinag-usapan. Pagkatapos nila mag-usap, tinawagan ni Fernan ang nobya. Pero nakakailang missed calls na siya ay hindi nito sinasagot ang tawag niya. Instead, isang text message ang nareceive niya. Fernan, tulong! Nagulat siya sa kanyang nabasa. Tinawagan niya agad ang mga tauhan niya na nakabantay kay Harleen mula sa malayo. Oo, naglagay siya ng bodyguards nang hindi nito nalalaman. Nagdodoble ingat lang siya. Alam kasi niya na baka mangyari to. Nasaan siya? Tanong niya agad nang sagutin nila ang tawag niya. Nakasunod kami sa sinasakyan ni Ma'am Harleen, sir. Kinuwento nito sa kanyang nangyari kanina. Kanina habang sakay sila ng kotse, ay hinarap sila ng mga lalaking armado. Sa tingin ko, sir, may hinala na si Ma'am Agnes na ikaw ang nagpadukot kay Austin. Shit! Paano niya malalaman gayong naging maingat ako? Isip-isip ng binata. Ngunit kahit magsisihan pa, wala nang magagawa. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Mr. Crawford, mukhang may kailangan tayong pag-usapan. Tumawa ng mahina si Agnes nang hindi marinig ang boses ni Fernan. Kung hindi ka nangialam, hindi mapapadali ang mga bagay-bagay. Masyado ka kasing pakialamero, kaya nangyayari to. Ibalik mo sa akin si Harleen. At bakit ko naman gagawin yon? Hindi pa ako nahihibang para magpautos sa'yo. I-message ko sa'yo ang mga kondisyon ko bago ko ibalik sa'yo ng ligtas ang nobya mo. Sabi ni Agnes. Ano ang gagawin ni Fernan ngayong nasa panganib si Harleen? Magawa kaya niyang mailigtas ang nobya? At malantad na kaya ang kasamaang tinatago ni Agnes? Sundan ang nalalapit na pagtatapos ng ating kwento.